So, malinaw na si Atty. Roque ang isa sa mga pangunahing personalidad sa rally kung saan inilabas ang pulburon video. Yes po, Mr. Chair. At base sa video, siya mismo ang nasa sentro ng kaganapan. Magkaisa tayong labanan ang fake. I have here a sinumpaang salaysay. Would that be your affidavit? Subscribe and sworn to? Pakitignan yung dokumento na binigay po sa inyo. Yung po ba ay affidavit po ninyo? At pirma nyo po ba yun na andyan? Mr. Chair, yes po. Thank you. Pebbles, itong sinumpaang salaysay mo ba is ginawa mo ba ito ng kusang loob at wala pong pumilit po sa inyo na gawin at pirmahan ito? Yes po, Mr. Chair. Thank you. Now, dito po sa affidavit po ninyo, meron po kayong binanggit tungkol sa isang Maisog rally sa Hong Kong noong July 2024. No, Mr. Chair. Yung pong Maisog event sa Hong Kong, that was July 7. July 7. July. Wala naman nakalagay dito yung date. Ako lang ang naglagay para malaman ko kung magsasabi ka ng totoo o hindi. After po ng event, meron pong dinner. Na-imbita po ng lahat ng naging speaker dun sa event. So, naging speaker kayo doon? Yes po. Okay. Pwede po bang sabihin nyo sa committee ito? Sino ang nag-imbita po sa inyo sa event na ito? Actually, Mr. Chair, nung pagtapos ng event, tapos nakatayo na po lahat ng mga tao, nagpapapicture yung mga umattend, yung mga followers. Ang nagsabi po sa akin na merong dinner after is si Atty. Harry. Si Atty. Harry Roque. Si Harry Roque. Siya rin ba nag-imbita na lumawak ko doon? Hindi po. Yung pong organizer ng Maisog Hong Kong. Yung nag-organizer ng Hong Kong Maisog Rally. Sa tingin mo, ano po ang dahilan bakit kayo inimbita doon? Kalaban po ako ng gobyerno. Liwanagin po natin yon. Kalaban ka ng gobyerno? Ano Opo. po ang ibig sabihin po ninyo sa ano po? kalaban ka ng gobyerno? Mr. Chair, Kayo po ba ay critic ng gobyerno? Yes po, kritiko yun. po. Kasi Opo, malawak po kritiko yung po. sinasabi po nyo na kalaban ka ng gobyerno. Sorry, kritiko po ako ng gobyerno. Kritiko ka ng gobyerno. Okay. Meron akong meron pong binabanggit sa iyong affidavit na pagkatapos ng nangyaring Maisog rally sa Hong Kong, ikaw ay naimbita na dumalo sa isang pribadong dinner kasama ng mga iba pro-Duterte vloggers at personalities. Meron akong ipapakitang litratong ito sa screen. Pakisagot lang kung pakisabi lang kung ito po ang sinasabi po ninyong dinner na nangyari. Yes po, Mr. Chair. Comsec, please flash the photo on the screen. Yes po, Mr. Chair. Yan po yung dinner. Yung pong nakaupo from left side is si Tio Moreno. O yung naka-brown. Naka-t-shirt? Yes po. Okay. And yung nakatayo po na white is si Miss Sas Rogando Sasot. Okay. Ako po yung kasunod. Sumunod po si Miss Joey. Next si Sec Trixie, si Atty. Vic. And then yung nakaupo pong green is si Prof. Ana. Uy. Okay. Yung naka-red, hindi ko po kilala. Yung katabi po ng naka-red, si Atty. Harry Roque. Yung nakatayo pong naka-black, si Daniel Long. Yung naka-green na nakatayo, hindi ko po kilala. Yung katabi ng naka-green, si Pam. Yung katabi ni Pam, hindi ko po kilala. And then yung pong nakaupo sa
right, si Mr. Abines. Yung katabi ni Mr. Abines, hindi ko po kilala. Then si Attorney Glenn Chong and si Doc Badoy. Alam mo ba, Pebbles, kung sino ang nagbayad sa dinner na yan? Ang pagkakaalam ko po si Attorney Harry. Attorney Harry Roque. Sinabi mo sa iyong affidavit, Pebbles, na pinag-uusapan sa dinner na yon na may larawan o picture si Attorney Harry Roque na di umano nagpapakita na gumagamit ng cocaine si PBBM. Sigurado ka ba dyan? Sinabi mo sa affidavit mo na ito? Late po kasi akong dumating, Mr. Chair. So mga 1 hour na silang nandun sa restaurant, nag-uusap. Bago po kami dumating ni Attorney Vic and ni Pam. So mini-message na po nila ako na nasa na daw po ako, maraming nang chikahan. So pagdating ko po, yun po yung topic about the Pulburon video. Okay. Sinabi mo rin sa iyong affidavit, Pebbles, na walang pinakitang picture si Attorney Harry Roque doon sa pinag-uusapan po ninyo. Pero base po sa iyong obserbasyon, mukha bang yung ibang mga kasamaan mo ay alam na ito o first time din nila narinig ang tungkol sa larawan na yan? In fairness naman po dun sa mga kasama ko, hindi po nila alam. Wala po kaming alam lahat. Okay, thank you. Dito rin sa affidavit po ninyo, pinag-usapan din ninyo sa oras po na yon sa dinner kung paano i-release yung sinasabing picture na hawak ni Attorney Roque. Tama Yes. po ba? Yes po, Mr. Chair. At napagkaisahan na mas maigi na yung photo na yon ay parelease sa isang foreign influencer para mas kapani-paniwala. Mr. Chair, hindi naman po na pagkaisahan, pero nagbibigay po sila ng mga opinion na dapat siguro sa international blogger dapat na maglabas, or yung Australian reporter na nag-interview kay PBBM, pero hindi po siya napagkaisahan. Kumbaga nagbibigay lang po sila ng mga opinion. Okay, thank you. Pebbles, kung totoo man ang picture, bakit kailangan pa maghanap ng foreign influencer to release the picture? Bakit kailangan bigyan ng some semblance of credibility ang pag-release dito? Siguro po, Mr. Chair, para mapanood agad international. Bakit kailangan ng semblance of credibility? Dahil hindi tunay yung litrato or yung photo? Bakit kailangan ng grupo po ninyo na magkaroon ng semblance of credibility yung litrato o yung photo na yun? Kung kailangan bigyan ng credibility isang bagay, yun ay dahil yung isang bagay na yun ay alanganin. Yung bang pwedeng hindi totoo? Yes po, Mr. Dahil Chair. kung totoo yun, hindi nyo na kailangan na bigyan ng credence o credibility. Yes po, Mr. Chair. Yes, thank you. Sa iyong obserbasyon, Pebbles, sino ang nangunguna sa diskusyon nung oras po na yun? Mr. Chair, si Attorney Harry Roque po. Si Attorney Harry Roque. Pwede ko bang tatanungin, Pebbles, at that time na ikaw ay nag-vlog, ng panahon na yon, ikaw ba ay DGS? Hindi po, Mr. Chair. Pro-Philippines. Pro-Philippines. Wala po akong pinapanigan. Wala kayo pinapanigan. Hindi po ako BBM vlogger that time, hindi rin po ako DDS. Dito rin sa iyong affidavit, Pebbles, may binanggit din ni Attorney Roque na sinabi niya na kaya niyang magpabagsak ng gobyerno. Tama rin po ba ang pagkabasa ko dito sa affidavit po ninyo? Yes po, Mr. Chair. Ang exactly sinabi niya dyan is
nagkamali sila, magaling akong magbagsak ng gobyerno. Aha. Sa tingin mo, kaya po ba niya talaga? Mr. Chair, hindi po, kasi nagtatago po siya ngayon eh. Sa iyong interpretasyon, Pebbles, nung gabi na yon, kung ano man ang pinag-usapan nyo doon, specifically yung supposed photo na gumamit ng cocaine si PBBM ay parte ng plano na pabagsakin ng gobyerno ayon kay Harry Roque? Sa palagay ko po, Mr. Chair, parte po yun ang plano ng gusto nilang pabagsakin ng presidente. Okay. Meron po bang ibang pinag-usapan pa nung gabi ngayon? Wala na po, Mr. Chair. Wala na. Okay. Now, meron ka rin binanggit dito sa iyong affidavit, yung may rally sa Vancouver, Canada. Dito po yata, inirelease officially yung photo na pinag-usapan ninyo doon sa Hong Kong may rally. Yes po, Mr. Chair. Comsec, paki-plus po ang video clip na nagpapakita ng pag-release ng pulveron video sa rally sa Vancouver. Yan ba'y epekto ng pulveron? Kailangan sumagot siya ng tama, lalong-lalo na mukhang mailalabas na ang pulveron video. Thank you. Pebbles, nandun ka ba sa rally sa Vancouver? Wala po, Mr. Chair. Paano mo, kung wala ka po doon, paano mo nalaman ito? Naka-live po yan, Mr. Chair. Aha. Nag-live po sila dyan. May nag-abiso sa'yo na magla-live sila? Wala po, Mr. Chair. Pero kasi, pag binuksan niyo po yung social media, yung Facebook, yan po yung trending. Yun ang trending. Pebbles, mapapansin sa isang video na si Atty. Roque mismo ang nasa entablado at nangunguna sa rally. Tama? Yes po, Mr. Chair. Siya rin ang nagbibigay ng pahayag sa harap ng mga tao, kaya masasabi ba natin na aktibo siyang bahagi ng event na ito? Yes po, Mr. Chair. So, malinaw na si Atty. Roque ang isa sa mga pangunahing personalidad sa rally kung saan inilabas ang pulveron video. Yes po, Mr. Chair. At base sa video, siya mismo ang nasa sentro ng kaganapan. Tama rin? Yes po, Mr. Chair. Thank you for watching. See you on my next video.